Hello mga kabokals, sasaing pa lang ako. Time check 2:30. Chloe pag-beast mode. Pag-beast mode na naman si Chloe. Ating mga doggy. Ayan mga kabokals, so ito nabinbin na naman to dahil nagsasayang pala ako, kakain pala ako. So pagkatapos ko kumain, mga past 3 na yan. Kailangan kasi magpakain ako ng before 4 or 3:30 para makaalis ako ng alas 6. Yan, naalis na naman tayo mga kabokals. Kasi yun nga sinaneng, usapan namin one day, isang araw lang ang day off niya yun nga sa previous vlog ko, hindi na naman umuwi or hindi na naman bumalik at bukas na lang daw ang katwiran niya. Ang katwiran, para sa aking katwiran, nalasing daw siya, hangover, hindi daw niya kaya. Ang take ko naman doon, yun nga, sabi ko nga sa previous vlog ko, pwede ka naman matulog sa bahay. Kasi nga nakikita ko naman sila sa CCTV, pagkakain nila tanghalian, minsan nga alas 10 pa lang ng umaga, nakahiga na, pinababayaan ko na lang Nakikita ko sa CCTV yung mga kabokals. As long as naaalagaan niya si mama, o nakikita ko naman na okay si mama, wala namang problema sa akin kahit maghiga-higa siya ron. Ang problema lang, ito nga, hindi na naman niya ako sinipot. So ito, wala na naman akong magagawa nito kasi nga nakaalis ako kanina doon sa San Jose del Monte, alas 10 na. So nakarating ako dito past 12 na, and then nagpakain pa tayo natin mga alaga. Kaya nga ngayon ay 2:30 na. Ngayon pala ako nagsasaing kasi nga inuna ko pakainin yung mga alaga natin, mga saging natin. Inuna ko pakainin yung mga alaga natin bago ako. Kaya lang ngayon 2:30 na nga. And then kailangan ko pong bumalik doon kasi nga si mama, nuknukan din ng kulit yun. So hindi pwedeng maiwan mag-isa. At kung ano-ano na pinagagawa, alam niyo na, matanda na, 84 years old na. Bumabalik na talaga sa pagkabata. Nuknukan, para kami alagang 2 taon. So tapos ko na dapat ito yung mga manok. Ito nga, ano na nakakain, alas 12 pasado na nakakain, so wala na naman sa oras. Ang layer kailangan kumakain niya maagang maaga dapat ang kanilang kain. Ito, pero yun, ito yung harvest ko simula kayo na umaga. Simula kanina alas 12, pero umaga nila initlog mula kanina umaga nila itlog. Kaya na ko pala nakuha iba, and then ngayon ito may pahabol pa hanggang mamaya pa yan. So nawala na naman sa oras ang kain. Yung baboy ganun din, lahat sila. Dami kong dapat ayusin talagang. Yung alam mo nyo, yung ganong simpleng ano lang sa kanya, siguro baliwala yun. Talagang baliwala sa kanya. Kaya lang hindi niya alam yung impact sa akin. Nag-backlog na naman ako. Nagkukumahog na nga akong tapusin yung mga trabaho dito. Nag-backlog na naman ako ngayon dahil sa ginawa niya. Si Kanor, kakapaligo lang. Ito nga, ginagamot natin yung kanyang balat. Yan si Tricia. Yung ating mga big nag-atungalan na. At gusto naman tumede. Ayaw ko padede mama. Papahinga si Basha. Nasasaktan na rin kasi yan. At lalakas dumede yung mga anak niya. Yan. Shoutout kay Sir Paul at Ma'am Irene. Ayan, sa kanila po yan. Reserve na po. 8 piraso, 2 babae, and all the rest lalaki. Nabibilog na. Ayan si Kimberly. Ayan, buti na lang may stock tayong damo. Ito, nakati akong 3 sako kahapon. Ayan, para bukas nila yan ng ating mga kambing. Tapos ito, kumakain na sila.
ating mga pato. Ito. Kumukulog-kulog na naman. Kahapon nalakas na ulan. Umalis ako basang-basa. Ayan, makain na naman sila. Buti may stock tayo kung nagkataon na wala pa akong sakate. Kasi pagod na mga kabukas Baka isipin ng iba, sabihin yung kasi may nagsasabi, kulang ako sa time management. Hindi po ako kulang sa time management, kulang po ako sa lakas. Kulang po sa lakas kasi talagang na-overwhelm ako sa trabaho. Siyempre, kahit well managed po ang mga gagawin mo, pero yung katawan mo hindi na makakilos. Masisira po yung step by step na gagawin mo Katulad niyan, naka-schedule na sana yung pagpapatuloy ko ng paglilinis. Nasira ni Naneng dahil nga hindi siya umuwi. So, obligado na naman akong bumalik sa San Jose del Monte mamaya para bantayan yung nanay ko. May nagsasabi po, dalhin ko dito. Hindi po kasi ganun kadaling dalhin dito si Mother. Una-una, wala po talagang ayos pa yung aking sitwasyon dito. Yung bahay ko wala sa ayos, yung CR ko wala sa ayos. And hinuhulugan pa po natin itong lote. Hindi pa ako nakaka 50% na hulog dahil 6 years to pay ito. Para ako makapagpagawa ng konkretong bahay, yung maayos talaga, kailangan at least 50% po ang naihulog ko sa lupa. Hindi ako po pwedeng magpagawa ng konkretong bahay hanggat hindi po ako nakaka 50% na hulog. Isa po yun sa dahilan. And syempre yung primary reason is wala akong pampagawa. wala akong pampagawa. Madali pong magsabi, pagawa mo ng magandang bahay at dali mo na lang dyan si Mother mo, palagi pa kayong mag-asama. Madali pong sabihin yun. Ang problema po yung datong at saka yung nakasaad sa kontrata namin dito na bawal pa magpagawa ng mga konkretong bahay hanggat hindi ka nakaka 50% payment pa. So yun po ang dahilan doon kung bakit hindi ko siya madala dito. It's complicated, sabi nga ng ibang profile sa Facebook. It's complicated. Ayan yung ating mga kambing. Siyempre si Master Dagul. Wow, lastik na yan. Dagul. Ayan, di ko na nga nalilinisan pa itong bahay nila. Naipon na yung lumang damo dito sa sahig ni Dagul. Di ko na linisan. Biyak yung mga bik. Yung mga kambing. Si Milky. Yun si Milky, mama. Ayusin ko pa yan. Ayun si Milky, mga kabokals. Mo! Ayan o si Milky. Patingin na. Ililipat ko pa yan mamaya. Papainumin ko pa yan. Kailangan maunahan ko yung ulan. Kain muna ako. Nagugutom na ako. Pagkagutom ako mga kabukas, nahihilo ko. Hindi ako makakilos Bella. Ating mga pato. O yung mga breeders pa pala, hindi ko napakita. Yan, ikot lang tayo mga kabukals kasi nga habang nagsasaing ako. And then pagkatapos kong kumain, pahinga lang konti, magpapakain na uli ako. Ayusin ko muna lahat dito and then iskapo na naman ako. Back to the future. Back to the future. Ayan. Ang ating mga breeders. Oy, huwag kang tumambay dyan. Huwag kang tumambay dyan. Wow, lastik ka. Pero nakakolekta naman ako kanina. Ayan dalawa. Naklubang ko nito para hindi mainitan. Pero kukunin ko na mamaya. May gagawin ako dyan mga kabukals. Natatandaan nyo ba yung banga ko na ginamit kong gumawa ng itlog na maalat dati? Meron tayo nun yung banga. Dadaling ko dito. Doon ko ilalagay yung mga fertile eggs natin. Para malamig. Kasi nasa loob ng banga malamig. Tapos ilalagay ko rito dun sa tabi ng damo na yan, sa isang kulungan na bakante. Ito kasi yung part na hindi naiinitan hindi tinatamaan ng araw. So yun, doon natin ilalagay yung ating banga. And then dyan natin ilalagay yung mga fertile eggs. Try natin kung kaya bang mag-store ng fertile eggs doon hanggang 10 days na hindi masisira. Kasi malamig naman siya Nasa loob siya ng banga And so, titignan din natin kung talagang malamig. Magta-try muna tayo ng isa ng 2 araw.
Then hahawakan natin, testingin natin kung nami-maintain yung ano. Syempre sa tanghalin tapat dapat ang testing nun. Kung nami-maintain niya yung temperaturang malamig. Ating mga saging, ayan. Ay, nag-aano na naman, oh. Nagtutubo na naman. Ito yung mga nadamuhan natin nakaraan. Oh, tumutubo na to, hindi ko pa natatapos yung nasa labas, pambira. Ito, tatanggalin na natin to. Natanggal daw to eh. Ayan. Lipitin ko na lang. Hindi. Gamitan natin ng ano mamaya. Chilyo. Baka masira. Pero yan. Cavendish mga kabokals. Ayun, Cavendish din yun. Pinamamahayan naman yata ng daga. Itong mga daga na ito. Ayan oh. Hindi, palaka. Oh, may palaka. Oh. Okay lang yung palaka, wag lang yung daga. Yung daga kasi may chance na manira eh. May chance na sirain nila yung bunga eh. Ito nagagawa ng bahay oh. Ayun oh. Nag-iipon ng ano. Yung ganyan nag-iipon sila ng ano, ng mga tuyong dahon na ganyan. Ibig sabihin gumagawa na naman ng bahay ang mga daga na ano, nagme-mate sila. Mag-aanak yan kaya gumagawa ng bahay. Ayun oh. Palaka. Ganyan ka lang. Ito kasing isa, binahayan ito eh. Tingnan nga natin, baka binahayan na naman. Ito, binahayan ito eh. Ayan o. Parang meron na naman. Ang kukulit na ito mga daga na ito. Meron na naman o. Tinanggal ko na ito eh. Nakailang tanggal na ako rito. Balik lang na balik eh. Hilig nila mag ano. Naglalagay sila dito ng ano, mga dahon-dahon. Minsan yung Madre de Agua, yung dahon ng Madre de Agua, tataka ako nakakaabot sa bubong. Yung pala hinahakot ng mga tinamaan ng daga. Hinahakot nila doon sa may bubong ng babuyan. Yan mga kabukals. Yan. Laki na oh. Lapit na rin yan eh. So yun. Wala tayong magagawa masyado ngayon. At wala eh. Pagdating ko dito pagod na ako mga kabukals eh. Siyempre sa biyahe pa lang pagod na. Nakamotor pa ako. Sakit sa kamay eh, long drive yun. Isang oras may higit din ah. Mula doon hanggang dito. Ito yung ating tordan. Yan, tordan niya mga kabukals. Tordan. So yun. May mga ducklings tayo rito eh. Yan, mga ducklings natin. So ito pa isa nating rooster na Cross de Cabron, Rhode Island. Ayan. Isa nating ganador. May tubig ka. Nalagyan ba kita tubig? Nalagyan kita, tinapon mo lang. Yan. May pa isang rooster natin na gagamitin natin. So bukas nga pag nadala ko na yung banga, makapag-ano na. Kasi ito pwede na ito eh. Kaya lang hindi ko muna i-ano. Bukas na ako mag-umpisa pag nadala ko na yung banga. Kasi napurga ko sila 4 days ago. So yun, okay na, kondisyon na yan mga kabukals. Ito, nasumasampa ito, nakita ko. Pula ng palong oh. Pula ng palong, ibig sabihin nasa breeding stage talaga siya, kondisyon. Kaya lang hindi lahat nangingitlog yata kasi yan, katulad yan, 2 ngayon, bukas 4 yan. Kasi kahapon 4 eh. 4 kahapon, tapos ngayon 2. So ibig sabihin hindi araw-araw nangingitlog. Well, hindi naman kasi naka-layers eh. Dumidepende tayo sa natural na kastahan nila sa pangitlog nila. Kaya hindi rin talaga ganun kadami yung itlog. Well, hindi naman kasi natin kailangan na madami. Ang kailangan natin fertile eggs. So araw-araw nga mangitlog, hindi naman fertile. So wala din. So kailangan natin fertile eggs. Ayan, gumigiri mga kabukals oh. Ayan, balik ina po ito ha. Or anak na po kasi yan ng batch na to, anak na yan.
anak na yan, kaya balik ina ang tawag ko dyan. Para makakuha tayo ng hindi pure mga kabukals. Isang balik lang tayo ha, isang balik lang ang gagawin natin. Hindi na ako magbabalik uli sa apo, yung ano, hindi. Magsobra ng inbreeding. Baka sumobra tayo sa inbreeding pag gagawin. Isang balik lang. Tapos yan na yung mga anak nila, yan na yung mga pamalit natin sa mga layers natin. And kung may gustong bumili, yaan na rin yung pambenta natin. Yan naman yung siguradong brown egger yan. Siguradong brown egger yan. Kasi yung mga kapatid nito, mga kapatid niya na hens, yung cross decal brown Rhode Island natin na nakasala sa battery cage, mga brown egger na. So hindi mo na nga hindi mo na mga mapagkakamalian mo na galing sa pure decal brown yung itlog kasi brown na brown talaga yung lumalabas. And then yun nga, binalik natin dito sa mga decal brown natin na pure. So I'm sure nandoon na yung brown. Ang gusto lang natin makuha is yung dami or yung dalas ng pangitlog nila. Yun yung kailangan natin. Kasi kailangan yun. Brown egg saka yung marami silang ibibigay na itlog. Yun yung kailangan natin para sa ating egg business. So ayan mga kabukals. Tignan ko baka luto na yung sinain. Kakain na ako. Ayan, yan lang po muna kayo mababahagi sa inyo for today. Ayan linis na dapat Pero yan, sana bukas bumalik na si Naning. Pero yun mga kabukas, napapaisip na ako sa ginagawa niya kasi nga 2 strike na siya nung una nga. Ang dahilan nga lang niya sa akin, may meeting daw sila nung fraternity niya. So sige, sabi ko, pinagbigyan ko meeting, sige, kahit may trabaho siya, sige, meeting. Sabi niya 3 oras lang daw siya mawawala. Inabot ng kinabukasan. So, di ba hindi meeting yun? Ako palulukoy mo pabalik na ako. Nakipag-inuman yun. May meeting bang ganon? Overnight? So, yun. Tapos ngayon, inulit na naman niya. Ang sabi niya, lasing na lasing nga daw siya, hangover. Kaya bukas na siya uwi. Di ba? So, kung hangover ka talaga, pwede ka namang bumalik, matulog ka doon, walang problema. Pero, di ba? Mas gusto niya na bukas na bumalik. Hindi hangover yun. May iba siyang gagawin or hindi ko alam. Good morning mga kabukals. So nandito na naman tayo. Still no Naning. Hindi ko alam kung mabalik pa. Kasi yun nga sabi ko doon sa message ko sa kanya, kung hindi mo ako matutulungan, nahanap ako ng iba. Nung nag-reply siya kagabi madaling araw, sige hanap ka na lang ng bago. So, not sure kung mabalik siya ngayon. So, ito, another problem na naman. Almusal kami ulit. Palabo. Saka, sumang kamote, mga kabukals. Very unpredictable talaga. Okay na sa wala, natambakan na naman ako ng trabaho doon. Yung mga ginagawa ko dapat na paglilinis. Wala na, pending na naman. Again, doon sa mga bago sa channel ko, or doon sa mga nagsasabi, ba't hindi ko padalhin to doon sa farm? Hindi po kasi ganun kadali yung mga kabukals. So, una 84 na yan. Wala po sa ayos ang bahay natin doon. Wala sa ayos ang CR natin doon. Para ako makapagpaayos ng magandang bahay doon, kailangan ko maka 50% ng payment doon kasi hinuhulugan ko yung lupa na yung mga kabukals, 6 years to pay. Bawal pa magpagawa ng mga konkreto or mga permanent na structures kung hindi ka pa nakaka 50% payment. Nakaka1 taon pala naman tayo doon. Pangalawa, wala tayong budget mga kabukals, wala akong pampagawa ng bahay. So yun po yung dahilan ko ba't di ko siya madala doon. Dahil hindi ako pinagsasabi na mas maganda ro na isama ko na lang doon para maalagaan nga ng maayos. Yun nga, paano mo maalagaan ng maayos? Kung yung sarili ko nga mismo nagtsatsaga po doon sa kung ano meron akong tulugan ngayon doon, di ba? So, hindi pwede. Hindi pa po pwede. And yun nga,
hindi pa po tayo pwede magpatayo ng konkreto at permanenteng bahay doon. Kaya ang pinaka best option is dito muna talaga siya kumuha ng kasambahay. Yun po talaga yung pinaka best option sa ngayon. Hindi ko naman po inuuna yung farm, hindi ko inuuna yung pagbablog. Kailangan ko yun eh. Paano ko pa kakainin to kung hindi tayo mag-aanap buhay din ng mga bukas. So, naiintindihan ko rin nagsasabi na inuuna ko pa daw yung farm, inuuna ko pa yung pagbablog. Paano ko pa kakainin to kung hindi ako maghahanap buhay? Diba? So, yung iba hindi kasi nakakaintindi. Ayan, so subukan kong try kong pumunta doon sa Tao Kamarin. Ayun. Sa kinalakihan ko sa Kamarin, Caloocan City. Yung kinalakihan kong lugar. Tanong ko yung mga kababata ko ron, saka yung malalayong kamag-anak namin. Baka may makuha tayo ron. As usual, tanghali na naman ako, baka hapon na ako makabalik ng farm. Yung mga alaga natin, di walang kain-kain. Pero nga, kailangan ko muna ayusin itong problema na ito. Binigla na naman ako ni Naneng eh. Pinag-usapan na namin yon, kung aalis ka, bigyan mo ako ng spasyo. At least 1 month before. Pero ito parang bibigay na naman ako. Hindi pa sigurado Not sure kung babalik pa siya o hindi. Kaya lang yung sagot ka kanina eh. Hanap na lang daw ako ng bago. So, not sure kung bibigay na naman niya ako o babalik pa. Sabi ko nga sa kanya, bumalik ka muna. At wala ka pang kapalit ka ako. Napag-usapan na natin yan, wag mo kong bibiglayin. Kasi nga itong alagaan trabaho niya, hindi naman niya po pwedeng basta-basta iwanan eh. Pag binigla niya ako, wala na talaga siya sa ayos. Talagang hindi na ako magtitiwala sa kanya pagka ginawa niya yun. Kamoting suman.